Hello mga kalon seekers! Biglang umarangkada ang balita nitong May 2025 na may pinatigil ng Securities and Exchange Commission or pinatigil ng SEC ang operations ng ilang online loan apps gaya ng Magic Peso, Peso Wallet at iba pa dahil sa abusive collection practices at iba pang violations. Kaya kung may loan kayo sa mga apps na ito o gusto nyo lang maging updated, panoorin nyo to dahil pag-uusapan natin lahat ng dapat nyong malaman. So, malalaman nyo nga dito bakit pinatigil ng SEC ang Magic Peso at Peso Wallet, anong klaseng mga abusong nangyari sa mga borrowers, paano kayo mapoprotektahan din laban sa ganitong mga apps. At tandaan, importante to para hindi kayo mapahamak sa mga illegal na lending platforms. Ang SEC ay nag-issue ng cease and desist order laban sa Hupan Lending Technology Inc., operator ng Magic Peso app. At bakit? Dahil nga na-investigate nila ang Magic Peso matapos makatanggap ng maraming reklamo tungkol sa abusadong paniningil na sobrang taas ng interes, madalas na pananakot, at paglabag sa privacy ng mga borrowers. Hindi rehistrado sa SEC ang Magic Peso, kaya illegal ang operation nila. So, hindi lang ito, pati ang mga registered loan apps nila tulad ng Cashme, ng Suki Loan, Peso Poly at Loan Tayo ay pinatigil din dahil sa kalakip nilang problema. Diba? Grabe ha, napakarami pala yung kasama dito, no? Pati yung Cashme, isang kilalang loan app yun ha, or lagi nating nakikita sa Google Play Store, diba? So, pinoprotektahan ng SEC ang mga borrowers laban sa ganitong mga abusadong practices kasi ang mga lending companies at ang kanilang mga collector ay dapat magtrato ng maayos, ng patas at ayon sa batas. May guidelines ang SEC na dapat sundin para hindi kayo maharas at may karapatan kayong i-report kung may mga lumabag na collector or yung mga loan apps. Samantalang nga mga kalon seekers, nirevoke nga ng SEC ang corporate registration ng Hyphen Lending Inc., operator nga ng Peso Wallet at yung Credit Cash. Bakit? Kasi hindi nga nila naitala ang We Will Tech Corp, isang third-party debt collector na na-raid ng NBI noong Enero or January dahil sa harassment sa mga borrowers. Dapat sinubmit ni Hyphen kasi ang updated list ng mga collector sa gobyerno pero hindi nila ginawa kaya tinanggal ang lisensya nila. So alam nyo ba mga kalon seekers, may memorandum circular ang SEC na nagsasabing dapat trained ang mga collectors sa tamang paraan ng paniningil. Hindi pwedeng basta-basta manakot o mang-abuso sa borrowers. Kung napatunayan kasi na mali ang ginagawa ng mga collector, may kaso talaga sila. Kaya importante na malaman nyo ang inyong rights at mag-report kung naaabuso kayo mga kalon seekers ha, at may protection tayo ha. Hindi lang Magic Peso at Peso Wallet ang pinatigil. Kung magkailan lang kasi mga kalon seekers, nirevoke din ng SEC ang lisensya ng Digido dahil nga sa pag-operate ng mga branch ng walang Certificate of Authority. Ibig sabihin, seryoso talaga ang SEC sa pag-regulate ng online lending industry para maprotektahan ang mga borrowers. At noong August 4, 2025 lang, muling naglabas ng cease and desist order ang SEC or Securities and Exchange Commission laban sa isang kilalang online lending app na Sana Credit. Yes mga kaibigan, pinapatigil na agad ang operation nito dahil napatunayan ng SEC or Securities and Exchange Commission nga na ito ay unregistered online lending platform o OLP. Ang order ay nilabas noong July 29 at covered nito hindi lang ang mga company mismo kundi pati na rin ang mga owners, operators at lahat ng involved sa negosyo. Kung matatandaan nyo, under SEC Memorandum Circular No. 19 Series of 2019, lahat ng financing at lending companies ay required na i-disclose ang kanilang mga online platforms. Pero ayon sa SEC, malinaw na nilabag ito ng Sana Credit. Dagdag pa, lumabag din sila sa moratorium ng SEC noong 2021 na nagsasabing bawal nang maglabas ng bagong OLPs pagkatapos ng November 2, 2021. Ayon pa mismo sa order ng SEC, itong Sana Credit effectively circumvent the Commission Regulatory and Supervisory Authority. Ang ibig sabihin ay umiikot sila sa batas para makapag-operate kahit bawal. At dahil dito, naglalagay nga sa peligro o nalalagay sa peligro ang
ang mga borrowers gaya ng abusive collection practices, unjust interest rates at posibleng data privacy violations. Pero teka, hindi lang sana credit ang pinatigil recently. Nasa radar din ngayon ng SEC ang Binance Lending Investors Corp na tumatakbo gamit ang mga apps na Hotcash, ViCash at KindCash. Napatunayan din na involved sila sa isa pang lending platform na Magic Peso na dati nang pinapatigil or pinatitigil ng SEC, kaya noong July 15 muling naglabas ng order ang SEC na itigil ang kanilang operasyon para maprotektahan ang financial consumers. Kung babalikan natin, malinaw ang sinasabi ng SEC Memorandum Circular 10 Series of 2021. Only OLPs registered as of November 2, 2021 ang pwedeng magpatuloy ng operation, kaya lahat ng bagong lumalabas na unregistered apps after that ay automatic na bawal at pwedeng patawan ng cease and desist order. Kaya nga mga ka-Insta Review, ito ang reminder sa atin, lagi nating i-check kung registered sa SEC ang isang lending app bago tayo umutang. Huwag tayong magpadala agad sa mabilis na cash out o madali ang approval dahil posibleng mas malaki ang kapalit, harassment, mataas na interes at risk ng ating personal data. At syempre, abangan nyo dahil siguradong tuloy-tuloy ang crackdown ng SEC laban sa mga pasaway na OLPs dito nga sa Pilipinas. So kung may utang kayo sa mga loan apps na pinatigil, narito ang mga dapat nyong gawin. Ang una, huwag munang magbayad sa mga ilegal o hindi rehistradong loan app hanggat hindi malinaw ang sitwasyon. Number 2, i-monitor ang updates mula sa SEC at mga ahensya para malaman kung paano i-redirect ang inyong account. Number 3, kung may harassment, i-report agad ito sa SEC, NPC, NBI o PNP. At number 4 nga, maghanap ng legal at rehistradong loan apps kung kailangan ng loans. Huwag tayong basta utang ng utang kasi marami yung mga nagsisilabasan na loan app ngayon sa Google Play Store at sa App Store. So bago tayo mag-loan mga ka-loan seekers, siguraduhin nakacheck kayo sa official SEC list ng rehistradong lending companies at iwasan ang apps na walang contact info, hindi klaro ang terms o nagpapadala ng spam calls. Mas safe na mag-loan sa bangko mga ka-loan seekers, sa kooperatiba o kilalang mga lending companies. So bilang borrowers, may mga karapatan kayo or karapatan tayo. Karapatan sa privacy ng data nyo. Next, karapatan na hindi maharas o matreated at karapatan sa malinaw na terms and conditions. Kung nilabag ito or nilabag ng loan app ito, huwag mag-atubiling mag-report sa mga ahensyang may kapangyarihan. Kaya nga mga ka-loan seekers, ang SEC crackdown na ito ay paalala na maging maingat tayo sa mga papasukang loan apps at alamin ang legalidad nila bago mag-apply. Kung may mga tanong pa kayo o gustong ma-update or gusto ng update tungkol sa loan apps, i-comment nyo lang yan sa baba at handa akong tumulong sa inyo. So again, ako si Yana at salamat sa panonood. Kita-kits sa next video. Bye!